What did you say, love? Sasama ka kina Adeline at Jacob sa paghahanap sa batang yun? Ano nakain mo? Inis na sambit ni Cynthia habang nakatingin ng masama kay Lennon. I want peace of mind, love. Tura ni Lennon. Peace of mind? What the heck are you saying? Cynthia blurted. Gusto kong malaman kung totoong anak ko nga si Noel. Tugon ni Lennon. And nakataas ang mga kilay ni Cynthia. Tumayo siya sa pagkakaupo sa kama at lumakad palapit kay Lennon. Kaya tutulong ako sa paghahanap sa kanya. Hindi ba sabi ko sa'yo, magpapa-DNA test kami? Paano ko yung gagawin kung wala si Noel? Ani Lennon habang nagsusuot ng V-neck t-shirt. Pinulupot ni Cynthia ang kanyang mga kamay sa bewang ni Lennon. Love, biglang sumakit ang ulo ko. Can't you stay here with me? I miss you. Ang aga-aga mong umalis kanina. Nagising na lang ako, wala ka na sa tabi ko. Please don't go. Kaya nang hanapin ni na Jacob at Adeline si Noel. Besides, they already reported it to the police. Please love, huwag ka na umalis. Maarting wika ni Cynthia. Hindi makakapayag si Cynthia na makasama ni Lennon si Adeline. Ayaw na ayaw niya sa babaeng yun. Kung pwede nga lang na ipakidnap si Adeline at dalhin sa isang isolated island ay matagal na niyang nagawa. Para sa kanya, isang malaking tinik si Adeline sa kanyang mga plano. Inalis ni Lennon ang pagkakahawak sa kanya ni Cynthia at humarap siya rito. Handa na silang umalis, nakaligo na siya, nakabihis at nakapagpapogi. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw niya masapawan siya ng kanyang kuya Jacob. Love, saglit lang naman ako mawawala. Kung masama ang pakaramdam mo, pasasamahan kita kay Augusto sa ospital. Aniya. Inarapan ni Cynthia si Lennon at tumalikod dito. Pinagkrus niyang kanyang mga kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Napasinghot siya ng ilang beses. Nang maamoy niya ang pabango ni Lennon. Mukhang pinaligo mo ng perfume na binigay ko sa'yo. Nalilisik ang mga matang turan niya. Niyakap ni Lennon si Cynthia at tinalikan din ito sa mga pisngi. Ayoko mag-amoy alak, love. Aalis na ako. Normal lang naman sa akin na magpabango kapag may lakad ako, di ba? Cynthia rolled her eyes. Ouch! Ang sakit talaga ng ulo ko, love. Nagpapi eyes pa siya at nagpout. Please love, wag mo kong iwan dito. Samahan mo ko sa ospital. Nag-inerteng sambit ni Cynthia. Huminga ng malalim si Lennon. Kung isasama ba kita sa paghahanap kay Noel, papayag ka na umalis ako? Tanong niya. Biglang lumiwanag ang mukha ni Cynthia. Nawala kagad ang iniinda niya sakit. Sige love, isama mo na lang ako. Nakangiting turan niya. Akala ko ba masakit ang ulo mo? Niloloko mo ba ako, love? Inis na tanong ni Lennon. Kinuha na niya ang kanyang sling bag at sinuot ang kanyang Prada shoes. Sinabi niya lang yun kay Cynthia para malaman niya kung totoo bang may sumasakit dito o nagdadrama lang ito para pigilan siyang umalis. Love, akala ko ba'y sasama mo ko? Hinabol ni Cynthia ang kanyang fiancé na ngayon ay naglalakad na papunta sa direksyon ng hagdan. It's a question, not a statement. Gusto ko lang malaman kung masakit ba talagang ulo mo. O gumagawa ka lang ng kwento. Sa kasamang palad, etong huli. Sabi ni Lennon bago siya tumakbo pababa ng hagdan. Naiwan si Cynthia sa taas. Hindi maipintang pagmumukha nito. Kung ayaw mo kong isama, susunod na lang ako sa inyo. Tsk. Humanda ka sa aking Adeline ka. Kapag nakita kong humawa ka sa kahit saang parte ng katawan ng lalaking pagmamay-ari ko, ipapalasap ko sa iyong pakaramdam kapag nasa impyerno. Aniya. Mabilis na nagtatakbo pabalik ng kanilang silid si Cynthia. Kinuha niyang kanyang Gucci bag at nag-retouch ng konting makeup sa kanyang mukha at nagtatakbo pababa ng hagdan. Desidido na siyang maging spy sa araw na to. Dumating din sa wakas, bulong ni Jacob. Psst! Saway ni Adeline. Pasensya na kahit natagalan ako, may nasikaso lang. Ani Lennon sabay sakay sa sasakyan ni Jacob. Nilingon ni Jacob si Lennon. Bakit dito ka sumakay? May sasakyan kang sayo, di ba? Kunot nung tanong niya. Medyo may hangover pa ako kaya makikisakay na lang muna ako. Nakangiting tugon ni Lennon. Maingat na pinaandar na Jacob ang kanyang sasakyan. Siguraduhin mong hindi tayo ipapahamak ng pagmamaneho mo. Mahinang sabi ni Lennon buhat sa likuran.
Tinapunan na mabagsik na tingin ni Jacob sa Lennon sa rearview mirror. Tumahimik ka na lang dyan. Kung ayaw mo naman pala ako maging driver, sana doon ka nalang sumakay sa sarili mong sasakyan. Inis na turan niya. Lennon shrugged his shoulder. Pagkaalis na Jacob, Adeline at Lennon ay kaagad namang sumunod sa Cynthia sakay ng kanyang pickup car. Let's see kung saan sila magsisimulang maghanap. Sana nga hindi lang nila matagpuan si Noel. Kapag nawala na ng tuluyan ang batang yon, wala nang dahilan na magkita muli sila ni Lennon at Adeline. Wala na rin ako magiging kaagaw sa atensyon at pagmamahal ni Lennon. Higit sa lahat, tsak na magiging miserable ang buhay ni Adeline. Oras na maglaho na parang bula si Noel. Sambit ni Cynthia. Napatingin siya sa kanyang cellphone na bigla yung tumunog. May update na yatang lalaking yun. Bulong niya. Senyor, sigaw na isang security. Sancho, ipark mo ng limousine sa pinakamalapit na parking. Kapag naipark mo na, ikaw na muna kumausap dyan sa ating security. Magpapahinga lang ako saglit at magpapalipas ng init ng ulo. Utos niya. Masusunod po, senyor. Tugon ni Sancho. Marahang pinark ni Sancho ang sasakyan sa pinakamalapit na parking lot sa mansyon ni na Don Michael. Pinagbuksan niya muna ng pinto si Don Michael bago siya nagtatakbo para pigilan ang humahangos na security. Sir Sancho, kailangan ko pong makausap si senyor. Ani ng security guard. Ayaw niya muna makipag-usap sa kung sino. Masyado na siyang maraming iniisip. Ano bang sasabihin mo? Gaano ba kaimportante yan at may pahaghabol ka pa sa sakyan kanina? Kunot ng tanong ni Sancho. Huminga ng malalim ang security guard bago nagsalita. Kakaalis lang po kanina ni Sir Lennon at Sir Jacob, Ma'am Cynthia at yung inanakan ni Sir Lennon. Inanakan? Si Adeline ba? Ani Sancho. Tumango ang security guard. Siya nga po, kasama niya po ang isang sasakyan ng mga anak ni Senyor. Talaga ba? Bakit daw? Himalat natin ni na Sir Lennon at Sir Jacob ang isa't isa. Tura ni Sancho. Yun na nga pong nais kong ipaalam kay Senyor. Masamang balita po, nawawala pong apo niyang si Noel. Kwento ng security guard. Ha? Sigurado ka ba sa balitang yan? Gulat na tanong ni Sancho. Opo, sigurado po ko sa mga narinig ko. Muntik na nga po mag-away sina Sir Lennon at Sir Jacob Dagdag pa ng security guard. Kailangan malaman kaagad to ni Senyor. Bulalas ni Sancho. Samantala, bumaba ng sasakyan ang Don. Marahang naglalakad si Don Michael papunta sa mansyon na bigla siyang hinarangan ni Sancho. Senyor, may malaki po tayong problema, wika ni Sancho. Naghahabol pa siya ng hininga dahil sa layo ng tinakbo niya. Umalo ng noo ni Don Michael. Problema na naman, hindi na ba yan maubos? Bakit kung kailang huling taon ko na sa mundo, ay saka naman ako inuulan ng mga pesteng problemang yan? Yan bang sinabi sa'yo na security guard na yun? Aniya. Oo po, senyor. Raul pong pangalan niya. Ayon po sa kanya, narinig niyang nag-uusap-usap sina Sir Lennon, Sir Jacob at Adeline kanina bago sila umalis ng magkakasama sa isang sasakyan. Salaysay ni Sancho. Tumaas ang kilay ni Don Michael. Nagtaka siya. Magkasama silang tatlo? Nagpapatawa yata si Raul. Kailanman ay hindi ko pa nakikitang nagsama sa isang sasakyan, sina Lennon at Jacob. Yun pong kwento ni Raul sa akin, senyor, ani Sancho. Hindi ba't good news yon dahil magkasundo na palang mga anak ko. Pwede na akong humimlay. Nakakapagod ng mabuhay sa mundong ibabaw. Pabirong sambit ni Don Michael. Hindi po sa ganun, senyor. Ang totoo po ay nag-aalangan si Sancho kung sasabihin na ba niya sa kanyang among problemang tinutukoy ng gwardya. Anong masamang balita bang bitbit ng security guard na yun? Diretsahin mo na ako, Sancho. Ayoko ng patumpik-tumpik. Sapulin mo na kagad at sayang ang oras. Bumuntong hininga si Sancho. Huwag po kayong mabibigla sa ibabalita ko. Aniya. Nawawala po. Nawawala sino? Nawawala pong apo niyong si Noel. Nakayukuntura ni Sancho. Nabitawan ni Don Michael ang hawak niyang baston. Napahawak siya sa kanyang dibdib at unti-unting nawala ng malay. Senyor, eto na nga bang sinasabi ko Kaya ayoko na sanang sabihin Mapapatay ako ni na Sir Lennon, Sir Jacob at Ma'am Divina kapag natuluyan ang matandang to. Nangiyak-ngiyak na sabi ni Sancho. Agad niyang binuhat si Don Michael at sinakay ulit sa limousine para dalhin sa pinakamalapit na ospital. Anak, ikamusta mo ko dyan sa daddy mo sa langit? Banggit ni Chloe habang nagtitirik ng kandila sa puntod ng kanyang anak
Tumayo si Chloe mula sa pagkakaupo at tumingala siya sa kalangitan. Maaliwalas yun gaya ng kanyang nararamdaman ngayon. Anak, ano sa tingin mo? Dapat ko na bang simulan ng pagpapahirap kay Josh Michael Davis o ipagpaliban ko na muna? Alam mo bang may malubang sakit ng matandang yon? Karma niya siguro yun, no? Umupo si Chloe sa may Bermuda grass at pinabangsang bouquet ng tulips. Pasensya ka na anak ha, madalang na makabisita si nanay sa'yo. Naging busy kasi ako sa pagpapayaman para maipaghiganti kita eh. Siya nga pala, may kapatid ka na, si Ashley. Anak siya ng stepfather mo. Nagpakasal kami sa US pero hindi ko na pinabagong apelido ko. Masyado ko kasing mahal ang ama mo eh, salaysay niya. Humangin ng malakas at namatay ang kandilang sinindihan niya. Pakiramdam niya ay may yumakap sa kanya. Ikaw ba yan anak o ang ama mo? Nakangiting tanong ni Chloe. Maya-maya pa'y nabasa ng kanyang mga pisngi. Miss na kita anak. Sana kung nasaan ka man ngayon. Sana masaya ka na. Mahal na mahal ka ni inay. Ikaw pa rin na nag-iisa kong cutie pie. Bumuntong hininga sina Adeline, Jacob at Lennon habang pinupunasan ng kanilang mga pawis. Naghiwa-hiwalay silang tatlo para magkapit ng mga litrato ni Noel sa mga pader. Naisip kasi ni Jacob na kailangan nilang magpa-print ng mga litrato ni Noel para makatulong nila ang mga tao sa paghahanap sa bata. Jacob's idea sucks. I can't do this anymore. Kinuha ni Lennon ng kanyang mobile phone mula sa kanyang bulsa at nagdial ng numero ng isang tao. Shit! Answer your phone, Atom! Sabi niya. Aray! Sigaw ni Cynthia. Agad siyang nagtago sa likod ng isang lalaki na makita niyang lumingon sa kanyang direksyon sa Lennon. Miss, are you okay? Tanong ng isang estranghero. Napatingala si Cynthia sa lalaki. Tila tumigil ang kanyang mundo nang masulyapan niya ang halos perpektong mukha nito. I'm fine. I'm sorry pero pwede ba kitang sandalan-sandali mister? Nahihiyang tanong niya. Sa halip na sagutin siya ng lalaki, inabot nitong kanyang isang kamay kay Cynthia. Morgan, ay Morgan Samonte. Nakangiting tugon na lalaki. Morgan Samonte? Your name sounds familiar. Anyway, thank you for letting me hide beside you. Cynthia said. You're welcome. May tinataguan ka ba? Tanong ni Morgan. Wala. Ano kasi, natapilok lang ako kanina. Nakita ko kasi yung professor ko noong college. Oo tama, ayoko makita niya ako. Nailang na sabi ni Cynthia. Morgan smirked. This lady is obviously telling lies, he whispered. Did you say something? Kunot noong tanong ni Cynthia. Wala, sige lang. Tago ka lang dyan. Just tell me kapag okay na. Ani ni Morgan. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang tumunog yon. Nag-text ang kanyang inang si Daisy. Nasaan ka na ba? Magsisimula ng family day ni na Herman at Rafi. Kinagat ni Morgan ang kanyang ibabang labi. Maya-maya pinagpasa siyang itago na lang sa bulsa ng kanyang pantalon ang kanyang cellphone. Bahala na mamaya. Sigurado ko may sermon na naman ako kay mama, aniya. Morgan, salamat ha. Pasensya ka na sa abala. Thank you ulit. Sigaw ni Cynthia habang tumatakbo. Nakita niya kasing naglalakad na palayo si Lennon, kaya mabilis siyang umalis sa tabi ni Morgan. Napailing na lang si Morgan habang nakatingin sa papalayong si Cynthia. Napaupo si Adeline sa may sidewalk. Nilaklak niya ang dala niyang bottled water. Napatingin siya sa mga taong tuloy-tuloy sa paglalakad sa kahabaan ng kalye. Halos lahat na napagtanungan niya ay humindi nang itanong niya kung nakita ng mga to ang kanyang anak na si Noel. Nangilid na naman ang kanyang mga luha. Ilang oras na ulit ang lumipas at ni Noel ay hindi pa niya nasisilayan. Nasaan ka na ba anak? Mahinang sambit ni Adeline. Basang-basa na ng pawis ang kanyang damit. Napatingin siya sa kanyang tiyan na bigla yung kumulo. Sumulyap siya sa kanyang relo. Mag-aalauna na pala, kaya pala nagugutom na ako. Nasaan na kaya sina Jacob at Lennon? Aniya. Pagod na si Adeline pero pinilit pa rin niyang tumayo. Huminga siya ng malalim at bumalik na sa kanyang gawain. Hindi niya alintanang init ng araw at ang pagkalam ng kanyang tiyan. Isa-isa niya mulit tinanong ang kanyang mga nakakasalubong kung nakita ba nilang batang nasa litrato. Pinilit niya pa rin ngumiti kahit sobrang down na siya. Napalingon siya sa kanyang likuran nang may kumulbit sa kanya. Let's rest for a while. You need to eat your lunch here. I bought something for you, Jacob said. Adeline, okay ka lang ba? Huwag ka masyadong mag-alala.
Ginagawa naman natin ang lahat para matagpuan si Noel. Isa pa, kumikilos na rin ang mga kapulisan, ani Jacob. Sana okay lang si Noel. Sana hindi siya sinasaktan o ginugutom ng taong kumuha sa kanya. Malungkot na sambit ni Adeline. Hindi naman siguro, sabi ni Jacob. Kumunot ang noon ni Adeline. How sure you are? She asked. Mabait na bata si Noel. Malakas siya sa itaas kaya sigurado akong hindi siya pababayaan ng Diyos. Wika ni Jacob. Napahinto sa pagkain si Jacob nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya sa bulsang kanyang pantalon ang kanyang iPhone pero hindi yun ang tumutunog. Kumunot ang noon ni Adeline at agad na tinignan ng kanyang cellphone kung yun ang tumutunog. Tinignan niya yon pero wala namang tumatawag doon. Kinapa ni Jacob ang isa pa niyang bulsa at mula doon ay nilabas niya isang old model phone. Nagtaka si Adeline kung bakit may ganong kalumang cellphone sa Jacob. Nakita niya sa screen ng lumang cellphone ni Jacob na may tumatawag na unregistered number. You have a call, Adeline said. Ngumiti si Jacob at tumayo. I will just answer this call. Kain ka lang dyan. Aniya, bago lumakad palayo kay Adeline. Nang makalayo na siya sa kinaroroonan ni Adeline, ay kaagad niyang sinagot ang tawag. Bakit ka napatawag? May problema ba? Kunot noong tanong niya. Samantala, ano bang pinagagawa mo kahapon at nilagnat ka? Tanong ni Lennon habang nilalagyan ng cool fever si Cynthia sa noo. Sinundan ka malamang kung saan ka nakarating kahapon. Wala ka namang napala. Nagsayang lang tayong dalawa ng oras. Piping sigaw ni Cynthia. Tinapunan niya na matatalim na tingin si Lennon. I'm sorry to ask you that, love. Nilingon ni Lennon ang kanyang cellphone nang bigla itong tumunog. May plano kasi sila ngayon ni Adeline at Jacob na pumunta sa police station para humingi ng update regarding sa kidnapping case ni Noel. Tumaas ng bahagya ang isang kilay ni Cynthia. Looks like you are expecting that message. Napahinto siya saglit sa pagsasalita at tinignan ang cellphone ni Lennon na nakapatong sa mesa. Nagre-ring na to. Someone's calling you, love. May lakad ka ba ngayon? Nakangiting tanong ni Cynthia. Mabilis na hinagip ni Lennon ang kanyang cellphone at pinatay ang tawag. Dalas-dalas siyang nag-text kay Adeline. I'm sorry, I can't go with you today. May sakit si Cynthia, I have to take care of her. Love, I'm asking you, may pupuntahan ka ba ngayon? Iritan tanong ni Cynthia. Wala love, I'm not going anywhere. Hindi kita iiwan sa ganyang kondisyon. I'll take care of you for the rest of the day until you feel better. Tugon ni Lennon. Lumapit siya kay Cynthia at tinalikan nito sa noo. You are my top priority above anyone else, above anything. Mangiyak-ngiyak na niyakap ni Cynthia sa Lennon. She has no plans on marrying him. Lahat ng ginagawa niya sa buhay ng mga Davis ay planado, maliban sa tuluyang mahulog sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin, love. Aniya, don't think about it because it's not going to happen. I will not leave you. Mahal na mahal kita, love. Turan ni Lennon. Cynthia wiped her tears. Sa unang pagkakataon, handa na siyang talikuran ng kanyang hangaring magiganti. Handa na siyang magpatawad. Handa na niyang yakapin ang buhay kasama si Lennon. Sigurado ka ba? Paano kung anak mo talaga yung Noel? Papakasalan mo pa rin ba ako? Sinserong tanong ni Cynthia. Hindi agad nakasagot si Lennon. Sumagi sa isip niya ang pangaral ng kanyang yumaong ina na wag niyang hahayaang lumaki ang magiging anak niya sa isang sirang pamilya. Alam ni Lennon kung anong pakaramdam nang nalilimos ng pag-ibig sa sariling ama kaya tinatak niya sa isip niyang hindi niya ipaparanas sa kanya magiging anak. Hindi ko naman siguro siya anak, di ba? Sana makita na natin si Noel para makapag-DNA test na kami. Sagot ni Lennon. Inalis na Cynthia ang pagkakayakap niya kay Lennon. Umiwas siya ng tingin at nagkunwaring inaantok na. Matutulog na muna ako, love. Aniya. Lennon kissed her in her forehead. Sleep well, love. Anong gusto mong lunch later? I'll prepare it for you, he said. I want soup and sweets, Cynthia replied. Copy that. Wait, did you drink your medicine? Kunot noong tanong ni Lennon. Tumango si Cynthia. Okay, take a good rest. Once I'm done with my paperworks, I'll prepare your lunch, Lennon said. Thank you. Huwag ka nga alis ha, bili ni Cynthia. Ngumiti si Lennon at tumango bago lumabas ng silid ni Cynthia. Nang makaalis si Lennon ay inalis ni Cynthia ang cool fever sa noo niya at pagkatapos ay bumangon sa kama. Wala talaga siyang sakit.
Uminom lang siya ng sangkatutak na salabat para mag-init ang kanyang katawan. Hindi ako makakapayag na magkaroon pa ng pagkakataon si Adeline para agawin sa akin si Lennon. Kung kinakailangan ko mag-inarte araw-araw, gagawin ko. Ani Cynthia. Naglakad si Cynthia patungo sa may cabinet at kumuha ng isang bote ng red wine at isang goblet. Binuksan niyang alak at nagsali ng konti sa kupita. Tinitigan niyang kupitang puno ng alak. Napakagandang kulay talaga ng pula, sabi ni Cynthia. Ininom niya ang alak bago siya umupo sa couch. Sino kayang kumuha kay Noel? Si Lennon? Si Senyor? Ako? Tumawa siya ng malakas. How I wish ako na lang nakakuha sa batang yun. Kung nasa akin siya, baka hindi na siya humihinga ngayon. Sumagot na ba sa Lennon? Inis na tanong ni Jacob, umiling si Adeline. Sinabi ko na nga ba hindi na siya sasama sa atin. Tinamad na yun. Halata naman kahapon na wala siyang gana sa ginagawa niya. Ang dami pa niyang natirang printouts ng photo ni Noel. Ani Jacob, hop in, tayo na lang pumunta sa police station. Wala kang aasahan sa kapatid kong yun. Hindi nga siya maniwalang anak niya si Noel kahit na magkamukha na sila. Dagdag pa niya. Hindi maipintang mukha ni Adeline. Puro sama ng loob na lang ang binibigay ni Lennon sa kanya. Bakit ko ba minamahal ang ulagang yun? Bukod sa walang bayag, wala pang kwentang magulang. Bulong ni Adeline. Marahan siyang naglakad patungo sa sasakyan ni Jacob. Palingon-lingon pa siya sa may gate. Umaasa pa ring sisiputin sila ni Lennon pero nakasakay na siya't lahat. Wala pa ring lumalabas na Lennon. Mabilis na bumaba sa Jacob sa sasakyan upang pagbuksan ng pinto si Adeline. Thank you, ani ni Adeline. Nakatitig siya kay Jacob. Bakit ba hindi na lang ang lalaking itong mahalin mo, Adeline? Sobrang green flag niya. Tapos hindi ka pa pinapabayaan at iniiwang mag-isa. Marami na rin siyang naging pagkakataon para i-take advantage ang kalasingan mo. Pero nirespeto ka pa rin niya. Hay, kastigo niya sa kanyang sarili. Nagmamaneho na sa Jacob samantalang si Adeline naman ay panay ang sulyap sa binata. Bigla siyang umiwas ng tingin na biglang ngumiti si Jacob. Why did you stop? Jacob asked while smiling. Ha? Tanong ni Adeline. Why did you stop staring at me? Go on, you can do it. Hanggang manawa ka sa mukha ko. Mali pala. Sana huwag kang manawa sa mukha ko. Stare at it all you want. Jacob said. Ha? Hindi naman kita tinititigan. Nautal na sambit ni Adeline. Tumawa lang si Jacob sa sinagot ni Adeline. I think your phone is vibrating, Anya. Dali-daling kinuha ni Adeline ang kanyang cellphone. Tumatawag si Chief, turan niya. Answer it, baka may update na sila regarding Noel. Question ni Jacob. Nangangata lang kamay ni Adeline nang pinindot niya ang accept button. Hello po, Chief. May progress na po ba sa case ni Noel?